Naranasan mo na bang maramdaman ang matinding bigat ng emosyonal na pagkakabigkis? Parang nakulong ka sa isang siklo na imposibleng takasan? Isa itong karaniwang laban na maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na wala kang magawa at parang naipit ka. Pero narito ang magandang balita. Ang pagbabago ay hindi lamang posible, nasa loob lang ito ng iyong kakayahan. Sa tulong ng karunungan mula sa sinaunang mga pilosopong Stoic, tulad ni Marcus Aurelius at Seneca, ating tutuklasin ang susi sa pagmaster ng sining ng detachment, ang pagbaklas mula sa emosyonal na tanikala na pumipigil sa atin. Sa makabuluhang bidyong ito, susuriin natin ang malalim na prinsipyo ng Stoicism upang gabayan ka sa isang paglalakbay patungo sa emosyonal na kalayaan. Sa pagsasabuhay ng mga walang kupas na turo na ito, matutuklasan mo ang praktikal at malusog na mga paraan upang makawala mula sa isang tao o bagay na bumibigat sa iyong isipan. Magpaalam na sa tanikalang mental ng attachment at yakapin ang bagong linaw at pukus sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng personal na pag-unlad at handa ka ng kumawala mula sa mga gapos ng emosyonal na pagkakabigkis, ang bidyong ito ay para sa iyo. Tara, simulan na natin. Ang kapangyarihan ng detachment. Bakit mahalaga ang detachment? Isipin mo ito. Kapag masyado tayong kumapit sa mga tao o sitwasyon, nagsisimula nilang kontrolin tayo. Parang binigyan mo ng remote control ang ibang tao para pamahalaan ang iyong mga nararamdaman. At sila ang magpapalit-palit ng channel ayon sa kanilang kagustuhan. Ang kanilang impluensya ay maaaring magdikta ng iyong kaligayahan, kalungkutan, at sa matinding kaso, magtulak sa mga tao na gumawa ng mga desisyong hindi na mababawi. Ang detachment ay hindi nangangahulugang hindi mo na iniintindi ang isang bagay o tao. Ibig sabihin nito ay binibigyan mo ng tamang halaga ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. Isipin mo na ang iyong mga emosyon ay parang isang saranggola. O maaring mukhang kakaiba ito, pero makinig ka lang. Ang bawat tali na nakakabit sa isang bagay o tao ay kumakatawan sa posibleng direksyon kung saan maaari maapektuhan ang iyong emosyon. Kapag hawak mo ang masyadong maraming tali o kaya'y mahigpit na hawak ang isa, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng hangin. Itinuturo sa atin ng Stoicism na paluwagin ang ating pagkakahawak na nauunawaan na bagamat hindi natin kayang kontrolin ang hangin, maaari nating piliin kung anong tali ang hahawakan natin. Hindi ibig sabihin nito na ikaw ay nagiging malamig o walang pakialam. Sa halip, ginagawa ka nitong matatag at matibay. Magiging mas praktikal tayo ngayon. Magsimula sa pagtukoy kung ano o sino ang labis mong nakakabit. Pagkatapos, tanungin ang iyong sarili kung bakit. Nais mo bang makuha ang pag-apruba ng iba? Natatakot kang mag-isa o may iba pang dahilan? Ang pag-unawa sa pinagmulan ng iyong attachment ang unang hakbang upang mapaluwag ito. Ngayon, magsimula ng mga aktibidad na magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng layunin at kasiyahan. Huwag hayaang ang isang bagay o tao ay magpatali sa iyo. Ang detachment sa kabuuan nito ay nagpapalaya sa iyo. Pag-unawa sa attachment, kailangan mong maunawaan na kapag ikaw ay nakakabit sa isang bagay, ikaw ay kumikilos mula sa iyong ego. Balikan natin ang mga batayang konsepto. Tayo ay mga nilalang ng pagmamahal sa ating pinakapundasyon. Isipin mo ang isang sanggol, kumikislap ng kagalakan, hindi pa nahahadlangan ng mga komplikasyon ng ego. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ating ego ang humihawak ng manibela, pinapaligaya ang ating buhay ng mga attachment. Ang mga attachment na ito, maging sa mga tao o ideya, ay kumakalat sa ating pag-iisip at inaalis tayo mula sa ating tunay na kalikasan na siya ay pagmamahal. Tandaan mo ito, ang attachment ay laro ng ego, ang kabaligtaran ng pagmamahal at kasiyahan sa sarili. Kung magbibigay tayo ng oras upang tanawin ang ating mga kagustuhan at koneksyon sa ganitong pananaw, makikita natin ang mga hindi kailangang bigat na idinagdag nila sa ating buhay. Ngayon, isipin mo ang isang buhay na mula sa pagmamahal, hindi ego. Isipin ang kalayaan ng hindi desperadong pagkakahawak sa mga kinalabasan, tao o status. Ang pamumuhay mula sa pagmamahal ay nagbibigay sa iyo ng tiwala sa kasaganaan.
na tunay na naniniwala na ang mga bagay na para sa iyo ay makararating sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagsisinungaling sa sarili. Ito ay tungkol sa isang malalim na paniniwala sa iyong sariling halaga at kakayahan. Binibigyan ka nito ng lakas na magpatawad upang kilalanin na ang mga attachment ay mga angkla lamang na nagpapalimit sa malawak na dagat na ikaw ay itinakdang tuklasin. Paano nga ba tayo magsisimula sa pag-alis ng ating mga angkla? Magsimula sa pag-amin ng attachment. Tingnan ito kung ano ito. Isang produkto ng iyong ego na naghahanap ng seguridad at pagpapahalaga. Pagkatapos, baguhin ang iyong pananaw. Unawain na ang iyong halaga ay hindi nakatali sa attachment na ito. Ang iyong kalikasan, ang iyong pinakapundasyon ay sapat na. Ang pag-unawang ito ay hindi nangyayari sa magdamag. Ito ay isang maingat na pagsasanay, isang conscious na desisyon na bigyan ng prioridad ang iyong panloob na kapayapaan kaysa sa pansamantalang pagpapahalaga mula sa iba. Panghuli, yakapin ang konsepto ng kasaganaan. Kapag pinakawalan mo ang takot sa pagkawala, ang universo ay may paraan upang gantimpalaan ka ng higit pa sa mga bagay na iyong pinakawalan. Ang detachment ay hindi nangangahulugang hindi mo na inaalagaan. Ibig sabihin nito ay mas naunawaan mo. Ibig sabihin nito ay mananatili kang tapat sa iyong kalikasan. Hayaan ang pagmamahal na magturo sa iyo kaysa takot. Ang paglalakbay patungo sa detachment ay isang pagbabago. Ito ay tungkol sa pagpapalit ng mga patong ng ego upang matuklasan ang matibay at puno ng pagmamahal na kaluluwa sa ilalim. Ito ay tungkol sa pag-usad ng magaan, malaya mula sa mga pasanin ng attachment, at handang tanggapin ang mga bagong biyaya ng may bukas na mga kamay at matatag na puso. Ang ilusyon ng ego minsan, ang ating ego ay nagpapaniwala sa atin na hindi tayo sapat o na ang damo ng iba ay mas lunti, na nagdadala sa atin sa isang bitag kung saan emosyonal tayong kumakapit sa iba para sa pagpapatibay. Ang maling pagkaintindi na ito ay madalas na nagiging dahilan ng pag-idolize sa mga tao. Inilalagay sila sa pedestal na parang meron silang isang bagay na hindi maabot. Ngunit kapag binuksan natin ang ating mga mata at ibinaba ang lahat sa ating pinakapundasyon, lalo na sa mga kritikal na sandali ng buhay, mauunawaan natin na wala ni isa sa atin ang may hawak ng espesyal na tiket. Tayong lahat ay parehong marupok, parehong tao. Mahalaga kung gayon na harapin ang ilusyon na ito ng diretso upang makita ito bilang isang mirage at hindi hayaang baluktutin nito ang ating pananaw sa ating sarili o sa iba. Pag-usapan natin ang tiwala sa sarili at panloob na pagpapagaling. Ayos lang na ipaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay kamangha-mangha, espesyal at natatangi. Ito ay isang malusog na gawain upang buuin ang iyong self-esteem at alagaan ang iyong panloob na bata. Gayunpaman, ang pagtanggap sa mindset na ito ay hindi nangangahulugang tinitingnan mong mababa ang iba o hinihiwalay mo ang iyong sarili mula sa kolektibong karanasan ng tao. Sa halip, ito ay tungkol sa pagkilala na bagamat ang bawat isa sa atin ay may natatanging landas, walang landas na likas na nakahihigit. Ang ating mga kwento ay mga hinabing sinulid sa mas malaking tapiserya ng buhay. Bawat isa ay kasing halaga ng isa. Ngayon, tatalakayin natin ang paksa ng detachment, partikular sa mga relasyon. Madaling mahulog sa mindset ng kakulangan, natatakot sa pagkawala ng isang tao na itinuturing nating natatangi at hindi mapapalitan. Ang pattern ng pag-iisip na ito ay direktang anak ng ego na ibinubulong ang mga kasinungalingan ng kakulangan at limitasyon. Sa katotohanan, ang pagsasanay ng emosyonal na detachment ay hindi tungkol sa pagtanggi sa nararamdaman o pagiging walang malasakit, kundi tungkol sa pagtanggap sa kasaganaan ng universo at sa ating sariling kapasidad para sa pagmamahal. Ito ay ang pagkilala na bagamat ang isang tao ay espesyal sa atin, hindi nakadepende ang ating kabuuan sa kanilang presensya. Ang pagkaunawang ito ay nagpapalaya sa atin mula sa attachment na batay sa takot, nagbibigay lakas sa atin upang magmahal ng malaya, ng hindi desperadong kumakapit. Panghuli, ayon sa pilosopiyang Stoic, napakahalaga ng pagsasanay na makita ang bawat isa, pati na ang ating sarili,
sa isang lente ng pagkakapantay-pantay. Ang bawat tao na ating nakikilala at bawat tao na maaring mawala sa atin ay may papel sa ating paglalakbay, katulad ng ating papel sa kanilang paglalakbay, ngunit walang papel na hindi mapapalitan. Sa pamamagitan ng internalisasyon ng prinsipyong ito, pinapalakas natin ang ating emosyonal na lakas na naghahanda sa atin upang harapin ang mga hindi tiyak na aspeto ng buhay ng may grace. Itinuturo sa atin ng mga Stoic ang kahalagahan ng pagtutok sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Ang ating pananaw, mga aksyon at kalooban sa pag-a-apply ng mga ito sa mga relasyon at detachment, makikita natin ang landas patungo sa tunay na kapayapaan at tibay, binababa ang mga ilusyon na ipinapakita ng ating ego at tinatanggap ang liberasyong katotohanan ng ating shared humanity. Detachment sa praktika ang totoo. Kailangan mong maging handang bitawan ang mga nakaraang karanasan. Kailangan mong maging handang bitawan ang mga nakaraang relasyon. Parang hawak mo ang isang lubid ng sobrang higpit na nagsisimula ng masaktan ang iyong mga kamay, ngunit natatakot kang bitawan ito dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pagpapalaya ay hindi nangangahulugang babagsak ka. Minsan ito ay nangangahulugang magkakaroon ka ng pagkakataon na iunat ang iyong mga kamay, humarap at kumuha ng mas mabuti pa. Kailangan kong matutunan ito sa masakit na paraan nang kumapit ako sa isang komportabling relasyon dahil lang ito ay parang ligtas. Hindi ko naisip na isinara ko ang mga pintuan sa posibleng kaligayahan na kumakatok. Narito ang isa pang katotohanan. Ang takot na mawalan o FOMO, fear of missing out, ay isang bitag. Parang nanonood ka ng highlight reel ng buhay ng iba sa social media habang iniisip mong ikaw ay nawawala sa buhay. Pero hindi iyon ang totoong buhay. Ito ay isang curated, filtered na snapshot na nilikha para ipakita ang isang perpektong sandali. Nang itigil kong mag-scroll sa mga kwento ng iba at nagsimulang mabuhay para sa sarili ko, nawala ang kapit sa akin ng FOMO. Ang hindi pagkakaalam ng bawat detalye ng buhay ng ibang tao ay hindi nangangahulugang nawawala ka. Ibig sabihin, buo kang naroon sa iyong sariling buhay, gumagawa ng mga di malilimutang sandali na sa iyo at sa iyo lamang. Ang attachment sa maling imahe ng kaligayahan ay maaaring magpahirap sa pagpapalaya. Nakikita mong ang iba ay nabubuhay ng kanilang pinakamagandang buhay at natatakot kang nahuhuli ka na hindi mo makakamtan ang kanilang tinatamasa. Pero tandaan, ang damo ay mukhang mas lunti mula sa malayo. Kapag malapitan mo ng tiningnan, makikita mong may mga brown patches din ito. Ang paggawa ng ilusyon ng perpeksyon sa buhay ng iba ay nag-aalis ng saya mula sa iyong sarili. Para itong tumatakbo sa treadmill habang sinusubukang habulin ng isang hologram, hindi mo ito maaabot, gaano man kabilis, dahil hindi ito totoo. Ang detachment ay hindi tungkol sa pagsuko ng kaligayahan. Ito ay tungkol sa pagtukoy nito ayon sa iyong sariling mga kondisyon. Kaya upang mag-emotional detachment, sundin ang prinsipyong Stoic. Magtuon sa mga bagay na nasa loob ng iyong kontrol, ang iyong mga pananaw, aksyon at paglago. Napakalakas ng pakiramdam na mapagtanto na wala ni isang opinyon ng ibang tao, walang nakaraang relasyon, at wala ring isang makinang filtered na buhay sa social media na may kakayahang magtakda ng iyong halaga o kaligayahan. Ang pagkaalam na ito ay ang iyong armor. Pinapayagan ka nitong magpatuloy nang hindi nabibigatan ng mga hindi kailangang attachment, malaya upang maranasan ang buhay sa lahat ng kanyang hindi inaasahang kaluwalhatian, at bukas sa mga tunay at nakakamtang koneksyon na nag-aantay lamang sa kanto. Tandaan, ang pagpapalaya ay hindi isang wakas. Ito ay isang matapang na hakbang patungo sa buhay na talagang nararapat sa iyo. Ang landas patungo sa kaligayahan saan nagmumula ang tunay na halaga. Isang tanong na kapag nasagot, maaari tayong magbago ng direksyon mula sa mga hindi kailangang attachment patungo sa isang estado ng emosyonal na kalayaan. Mahalaga ang pag-unawa sa konseptong ito, lalo na kapag ang hamon ay mag-detach mula sa isang tao, isang proseso na malalim na nakaugat sa mga prinsipyo ng Stoicism. Hindi ito tungkol sa pagputol ng mga ugnayan nang may galit o kawalan ng malasakit.
kundi sa pagkilala na ang pinakamalalim na anyo ng pagkakaibigan na maaari mong taglayin ay ang mayroon ka sa iyong sarili. Tunay na halaga, gaya ng natutunan, ay nagmumula sa loob. Ang iyong karakter, ang iyong karunungan kung paano mo tratuhin ang iba, madaling paniwalaan na ang kaligayahan ay nakatali sa presensya ng ibang tao, na ang ating halaga ay tumataas kasabay ng kanilang pag-apruba o bumabagsak kasabay ng kanilang pagpapabaya. Ngunit ang ganitong pananaw ay nagiging bilanggo natin, binabawasan ang ating malawak na potensyal sa mga kagustuhan ng iba. Parang isang ibon na naniniwala na kailangan nito ng pahintulot upang lumipad, nililimitahan natin ang ating emosyonal na kalangitan. Isipin mo, sa halip na na-realize mong ang kalangitan ay palaging bukas, naghihintay na paliparin ka ayon sa iyong sariling mga kondisyon. Ang sariling kakayahan ay nagpapalaya, tinuturuan, tayo na ang ating halaga ay hindi nagbabago ayon sa opinyon o presensya ng iba. Ang detachment sa makatuwid ay hindi isang aksyon ng pagtataboy sa isang tao, kundi ng paglapit sa ating tunay na kalikasan. Sa pamamagitan ng pagtutok sa personal na paglago at pagiging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili, binibigyan natin ang ating sarili ng kalayaan mula sa bigat ng pangangailangan. Para itong pagpapalago ng isang hardin, hindi ka magmamakaawa sa isang bulaklak upang tumubo. Aalagaan mo ang lupa, didiligan ang mga halaman at pagtitiwalaan ang natural na proseso. Sa pagtutok sa pagpapabuti ng sarili, pinapalago natin ang isang hardin na namumukadkad anuman ang maglakad sa paligid nito o tumingin sa kagandahan nito. Ang pag-aalaga na ito ay nagiging isang pinagkukunan ng kaligayahan na malaya, matatag at labis na rewarding. Kaya paano natin tatahakin ang landas ng emosyonal na detachment? Nagsisimula ito sa pag-unawa na ikaw ay kumpleto, may o walang pag-apruba ng iba. Ang iyong paglalakbay ay tungkol sa pagtuklas ng lawak ng iyong sariling kalangitan. Natututo kang mahalin ang kalayaan na dulot ng pamumuhay mag-isa kapag kinakailangan. Yakapin ang karunungan ng Stoicism. Magtuon sa mga bagay na nasa iyong kontrol. Ang iyong mga pananaw, mga aksyon at paglago. Hindi ibig sabihin nito na ipagpapalit mo ang iyong puso o ipipikit ang iyong mata sa pagmamahal at koneksyon. Ibig sabihin nito ay tiyakin ang iyong emosyonal na anchor sa matatag na lupa ng iyong sariling pagkatao. Tandaan, ang iyong halaga sa sarili ay hindi isang puzzle na nawawala ang piraso ng ibang tao. Ito ay isang obra maestra na patuloy na ginagawa, kumpleto na tulad ng ngayon, ngunit bukas sa pagdagdag ng higit pang kagandahan mula sa mundong nakapaligid dito. Maraming salamat sa iyong pag-tune in at sana ay nakapagbigay ito ng pananaw sa iyong araw. Kung ito ay nakarelate ka o nagbigay ng bagong pananaw, i-hit ang like button at kung hindi, ayos lang din. Ang iyong pananaw ay palaging mahalaga dito. Para sa mga nagnanais na mas malalim pang matutunan ang paglalakbay ng personal na paglago, mayroon kaming isang espesyal na bonus para sa iyo. Isang eksklusibong libreng regalo na tatalakay sa 3 stoic na prinsipyo para sa isang mas matagumpay na buhay. Tingnan ang link sa description upang makuha ang iyo. Panghuli, mayroon ka bang mga opinyon tungkol sa emosyonal na detachment o mga pananaw mula sa iyong sariling mga karanasan? Nais naming marinig ito mula sa iyo sa mga komento. Dagdag pa, kung may kilala kang maaaring makinabang mula sa paksa ng video na ito, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa kanila. Hanggang sa muli, magbahagi tayo ng karunungan at suportahan ng isa't isa.